kumpiyansa ng dalawa at itinaas ang level ng relasyon bilang isang comprehensive strategic partners. Noong 2018, doon sumali ang Venezuela sa Belt and Road Initiative ng China. Ang programa ng mga inchik sa iba't ibang bansa na magpapautang ito para sa mga paggawa ng infrastruktura upang mapadali ang kalakalan. Pagdating ng 2023, inanunsyo ang All-Weather Strategic Partnership na nagpalawak pa sa kooperasyon ng dalawang bansa, kasama ang ugnayan sa enerhiya, agrikultura at teknolohiya. Sa kabuuan, ginamit ng Venezuela ang mas malapit na relasyon nito sa China upang talikuran ang impluwensya sa kanila ng kanluran. Pinagyabang pa nga ito sa China. Batay sa Ministry of Foreign Affairs, China-Venezuela relations have witnessed comprehensive, sustained, and rapid growth. The two countries enjoy close high-level exchanges and ever-deepening political mutual trust. Sa madaling sabi, dahil sa ugnayang politikal ng dalawa, pareho nilang hinaharap ang pag-asenso. Simula pa noong 2001, naging isa sa pinakamalaking kasosyo sa kalakalan ng Venezuela ang China, lalo na pagdating sa langis. Noong 2010, pumirma ang dalawang bansa ng kasunduan kung saan ang Venezuela ay mag-e-export ng malaking bahagi ng langis sa China, kapalit ng pautang, at tinawag itong Oil for Loan System. Ang ulat sa Council on Foreign Relations na talagang lumawak ang impluwensya ng China sa Latin America. Simula pa noong 2000s, malaki ang naging papel ng mga state-owned Chinese banks tulad ng China Development Bank at China Exim Bank sa pagpapaunlad sa ekonomiya ng Venezuela. Ayon sa mga ulat, aabot o lumampas pa sa $60 billion ang kabuuang halaga ng mga pautang na ibinigay ng China sa loob ng 2 dekada. Ginagamit ng Venezuela ang mga pondo para ipagawa ang kanilang mga infrastruktura, pagpapaunlad ng industriya ng langis at iba pang pang-ekonomiyang programa. Bilang kapalit, nagbibigay ang Venezuela ng langis sa China hanggang sa dinakip si Maduro. Ika nga, walang forever. Totoo na sa pag-import ng langis ng China, nasa 10% lang ang galing sa Latin America. At ang pinakamalaking contributor dito ay ang Venezuela. Sa sistema ng Oil for Loan Deals, binibigyan ng bilyong-bilyong pautang ang Venezuela kapalit ng langis bilang pambayad. Pero kahit maliit ang porsyento kumpara sa ibang bansa, ang Venezuelan oil ay nakakatulong para mapanatili ang stable na energy supply na sumusuporta sa pangangailangan ng ekonomiya sa China. Wala sanang problema ito. Pero dahil sa nangyayari sa Middle East at giyera sa Ukraine, nauubusan ang pagkukuhanan ng langis ang mga inchik. Totoo na merong impaka ng langis sa China.